Ito naman pong mga numerong nakahiga, ayan po yung iba't ibang klaseng tunog na narinig nyo. 'Di ba meron pong matining, may mababa, may sakto lang, no? So ito po, mababa, kapag pumunta tayo pa kanan, tumitining yung tunog na naririnig. Okay? Para po matawag nating normal ang pandinig, kailangan ito pong connecting lines, no? Dapat lahat po yan nasa 0 hanggang 25 lang. So dapat nandito lang. Pero kung titingnan nyo po yung grada ni tatay sa kanang tenga, halos nasa baba na po. Ano po ba yung, hindi pa yan sa decibel, diba meron ganun? Po, decibel po, ayan po yung decibel, yung lakas. No? Lakas. So ibig sabihin, kailangan, kahit yung kasing lakas ng tunog ng motorsiklo, actually hindi na po naririnig ni tatay sa kanang tenga. Okay? Tingnan naman po natin yung kaliwa. Ganun ulit, 0 to 25. So kung titingnan nyo po, nasa baba ulit ng ballpen ko. So ibig sabihin, maging yung kaliwang tenga po ni tatay ay may panghihina na ng pandinig. So suma total, parehong tenga nyo po ay mahina na ang pandinig. Kala po ng katandaan yan. Yun po yung rason kung bakit dalawang hearing aid yung kinabit ko po sa kanya. No? Kasi po parehong tenga niya po yung merong problema. No? Ano pong rason? Actually madami. No? Maari po yung unang sinasabi niyo dahil sa katandaan. Ang tawag po natin doon ay presbycusis. No? Ito po yung paghina ng pandinig dahil sa katandaan. So, lahat tayo darating sa punto talaga habang nagkakaedad, humihina ang pandinig. Pangalawa, ngayon, kung mapapansin nyo, hindi pantay yung grado niya. No? Mas malala yung kanan kaysa sa kaliwa. Kaya kapag tinanong ko si tatay, saan mas nakakarinig? Sa kaliwa o sa kanan? Sa kaliwa po. Sa kaliwa. No, kasi kung titingnan nyo po, nasa baba na. Meron po kasi tayong levels ng hearing loss o kung gaano kalala. May mild, moderate, moderately severe, severe, and profound. Worst scenario po sa profound hearing loss, kahit bigyan ko po kayo ng pinakamahal na hearing aid, o yung pinakamalakas na hearing aid, kung ang gusto nyo po mangyari, maintindihan po kayo ni tatay, sadly hindi na po mangyayari yan. Okay? That's the worst scenario po na pwedeng mangyari kung hindi natin naagapan. I'll be direct with you po. Yung kanang tenga niya po, nasa profound hearing loss na. Kaya lang po ako nagkabit ng hearing aid para po at least aware si tatay ko ano yung pakiramdam na mayroong hearing aid. At saka walang. Pero kung maglalagay po tayo ng hearing aid, more on sound awareness na lang yung maririnig niya sa kanang tenga. So, I'll give the decision to you. No? Pwedeng nating lagyan pa yung kanang tenga niya para sound awareness lang. Or pwede nyo nang isuko. Dito na lang tayo magpo-focus sa left ear. No? Yung left ear naman, yun yung mas better ear niya. Yung left ear niya nasa moderately severe papuntang severe na. So ibig sabihin medyo lumalala na rin yung pandinig ni tatay sa kaliwang tenga. At maaring lumala pa po yan kung hindi po natin lalagyan ng aid yung kaliwang tenga niya. Worst scenario, pag pinatagal nyo pa po, baka matulad po dun sa kanang tenga niya. Yun din ang uuwian, no? Okay? So, yun po, no? Para at least aware po kayo. Ngayon, dun po kasi sa speech test na ginawa namin, no, may maririnig po si tatay ng mga Tagalog na salita. Uulitin lang niya, no? Sa kanang tenga po, wala na po talaga siyang maririnig o naiintindihan, no? Kahit anong ulit po, wala po talaga. Ngayon yung kaliwang tenga niya, may nauulit naman siya, kaya lang out of 100%, nakakuha lang siya ng 44%. So ibig sabihin, may difficulty na talaga sa speech understanding. Now, ang question, pag nag-hearing aid ba si tatay, kahit yung pinakamahal na hearing aid, babalik sa 100% itong 44%? Ang sagot po ay hindi. No? Ang gagawin po ni hearing aid, i-enhance lang po yung 44%, papabagalin yung pagbagsak ng grado. Pero hindi na po babalik sa 100% yung pandinig niya. So, kahit po naka-hearing aid siya, no? Kahit yung pinakamahal at isa lang, kailangan niya pa rin po ng tulong. Kung kailangan ulitin, uulitin. Kung kailangan bagalan, babagalan. No? Maganda rin po nakatanggal yung face mask para nakikita niyo po yung mukha ng bibig. Pero kailangan niya pa rin po talaga ng tulong. Ano? May question po so far? So far. Ayun po, sabihin,
Kung palalagyan namin pareho kahit na hindi na talaga makakarinig yung isa, ano kanan, pong ano Benefit, yung benefit po is may sound awareness yung right ear niya. Pag merong malakas na tunog sa kanang tenga, aware siya na may tunog. okay. No? Pero kung speech understanding, nagsalita si ma'am sa kanan, Hindi. hindi niya maiintindihan. Kaya, Tunog na lang yun. Oo. Gano'n lang yan. Pero wala ng clarity. Unlike pag sa left ear, So, kahit makakaboost ng personalidad pa rin yan. Ay, kahit pa paano. may aware ako na merong sound sa paligid. Yun nga lang, pagkakausapin nyo, it's either kaharap nyo or nasa Nasa kaliwa. kaliwa. Kaya nang mapapansin nyo, siguro masyadong matagal na talaga yung paghina ng pandinig niya. Naging depende siya sa kaliwang tenga. Kasi kapag kakausapin niya, nakaganon na lang. Nakaganon na lang, nasanay na siya eh. Tatay, no, nasanay ka na kapag may kinakausap ka, nakaganon ka na lang sa kaliwa. Nito ngayong sitwasyon ko, talagang gumaganon ako dahil Hindi nyo na po. hindi na nakarinig to. Ito lang. Oo. Ito lang ang... Opo. Kasi maganda po sana practicein nyo na... Kasi yung mga nasa paligid nyo po ang mag-a-adjust. So, hindi nyo din po makikita siya yung kausap nyo. Subukan nyo pong pag nag-hearing aid kayo, diretso lang, no? Opo. Practice. Po, try nyo na pong practicein, pero hindi mo pa rin mapigil. Kumbaga, behavior na Siguro nasanay ka. naging mannerism na rin niya. I mean, we couldn't blame him kasi Sa yung tagal. kaliwa na lang yung nakakarinig. No? So imagine niyo po yung lahat ng taong nakakausap ni tatay, kailangan kasing lakas ng kahul ng aso yung boses bago niya marinig. So ganun yung effort na binibigay niya every time na kinakausap niya siya. So, lalapit ka dun sa kaliwa niya. Opo. Pa, ay dala ka bang ano pa? May sipon pa ba? May gano'n. Kailangan. Para So yun po, no? Actually, kailangan na po talaga ni tatay. Ang priority po natin is yung left ear niya. Kasi either way, yung right ear niya po nasa profound hearing loss na. Kung meron sana tayong makuha kahit 1% lang sa kanan, pwede nating ilaban. Kaya wala na po talaga siya. For sound awareness profound na. ano na. Okay? Si Manila Hearing Aid, may idea po ba kayo sa prices ng hearing aid? Noong una kami nagtanong, sabi 24 to 300,000 daw. So, depende. Sa grado, Sa sa lifestyle, at Oo. saka sa performance ng hearing aid. No? Tama po, no? Ang ranges po ng hearing aid nagsa-start ng 26,000 to 320,000 per piece. Yung eksaktong presyo po nakadepende nga sa tatlong bagay, no? Sa grado, sa performance ng hearing aid, at saka sa lifestyle ng patient. Okay? Si Manila Hearing Aid po, dalawang brand yung kinikater niya, Phonak and Oticon. Kung isi-search niyo po siya sa internet, pasok siya sa top 5 best hearing aid in the world. Nagpapalit-palit lang sila kung sino yung number 1. Yung suot po ngayon ni tatay, ang suot niya po ay Phonak, gawa po yan sa Switzerland. Okay? Ang hearing aid din po ay device, no? Just like our laptops, our cellphones, no? Kapag expensive ang gamit mo, yung laptop mo, ibig sabihin, maganda yung specs, maganda yung performance. Ganon din yung hearing aid. The more na mas expensive yung hearing aid, the more na mas maganda siya mag-perform. Ano yung performance na sinasabi ko? Ito yung mga pagsasala ng ingay. So ngayon, mas na-appreciate ni tatay kasi nasa tahimik na lugar tayo. Pero once na lumabas kasi tayo, doon nag-iiba yung game natin. No? May background noise na. Ang problem po kasi sa background noise, it is something that we cannot control. Pag lumabas ka, hindi mo pwedeng sabihin sa mga taong tumingin sila. Tama? Doon po nagkakatalo yung hearing aid. Kapag expensive na hearing aid, mas magaling magsala ng ingay, hihinaan yung ingay, magfo-focus doon sa speaker. Yun yung wala sa mga mas mabababang presyong hearing aid. No? Ang magiging problem din ni Daddy, no? Since isa na lang yung tengang gumagana sa kanya. So, kahit na pag yung mababang presyo na hearing aid ang kinabit natin sa kanya at may background noise, may hirap natin talaga siya. Okay? Hindi rin nakaka-correct ng maayos. Nakaka-correct naman po. However, yun nga lang, baka may hirapan pa rin po kayo kapag may kinausap niyo po siya. Yung suot po ngayon ni Daddy, yan po ay yung top of the line. So, kumbaga sa iPhone, yan po ay iPhone 15. So, yan po yung pinaka-expensive for phone po yan. Magkano po yung expensive na phone? Yung suot niya po ngayon, para may idea po kayo, ang presyo po ng isa ay 288,000. Pag discounted, isang piraso po. No?
Pag discounted po ng senior, magiging 205,740. 205,000. Bigat din. 205,000. ang isa. Ang isang So, piraso po. same yung price kahit na yung isa wala nang Kaya Pag sabi dinalawa ko, pa yan, times 2 po. Oh, Kaya times sabi two. ko po sa inyo, discretion nyo, no? Oo. I'll give the decision to you. Oo, kasi Pwede naman na, sige, hahayaan ko na hindi na lagyan yung isa. No? Mm-mm. Kasi profound hearing loss na rin naman. Mm-mm. Pwedeng lagyan pa din. Ang Mm-mm. benefit nun, may sound awareness si patient. Oo. No? Pero yun, wala na siyang speech understanding. Mm-mm. No, well, mahal po. No, kahit ako, hindi ko kaya maglabas ng 200,000. Oo. Well, regardless of the price, at least alam niyo po yung pakiramdam. Alam po ni Daddy yung pakiramdam na mayroong suot na magandang hearing aid. No, may mga mas mabababa pa ba dyan? Meron pa rin naman po. Yun nga lang, hindi niyo po pwedeng syempre i-compare yung, Yung quality suot niya, nun. no? Lalo na kapag mayroong ingay. Mm-mm. Lalo na din po, isa na lang tayo yung gumagana sa akin. Well, to be honest po, no, kung ako po ang tatanungin, ang ma-recommend ko po sa kanya, it's either yung top of the line, yung suot niya, o yung pangalawa sa pinakamaganda. Mhm. Yung mga hearing aid na po na yun kasi, may mga feature yun, mas magaling po yun magsala ng ingay Mm-mm. kumpara din sa mga mas mabababa pa. Anong ano po yun? Brand na? Phonak pa din naman. Apo na ka For Otico naman po, ang pinaka ma-recommend ko po, no, is 150,000, magiging 107,143. So, katapat ng Phonak yon yung pangatlo sa pinakamaganda. Isa pa lang Isang din yun. peraso lang po yun. So, kung dalawa, 200 plus mga ganun din. Okay. So, yun kasi ang... Tatay, narinig niyo po yung Pag-ipunan. pinag-usapan namin? Nakarinig, pero hindi masyado maklaro. Hindi ko masyado maintindihan. Okay. Kaya, Okay. pero naririnig ko. Yun po yung isang sinasabi. Pero, Yun po yung disclaimer na sinasabi ko sa kanya kanina. Na once na mabilis yung nagsasalita, may hirapan pa rin po talaga siya. Kaya dun yung sinasabi kong kailangan nyo pa rin ng tulong. Kung kailangan ulitin, uulitin. Kung kailangan bagalan, babagalan. Advisable lang din po sa amin na layo, at least 1 meter lang. No? Kasi pag malayo na, May hirapan po talaga. Well, anyway, kahit naman po normal ang pandemic, kung malayo po ang kausap niya, medyo hirapan din naman po. No? Sinabi niyo pa. So, yun. No, kailangan pa rin po nila ng tulong. Ngayon, pwede naman po natin itry yung Oticon kung gusto ninyo. Well, pwede makahingi po ng price list. Pwede naman po. Pwede ko po kayo bigyan ng quotation. Kasi Pag-usapan. pag-usapan para ilalahat namin sa mga kapatid namin. Sige po. Tapos baka gusto niyo pong i-grab kasi starting tomorrow, November 6 hanggang December 31, naka 30 to 40% on selected hearing aids po kami. No? Kasama yung phone. Kasama po ito. No? Kung kunyari, ito pong suot ni Daddy ay, let's say, 288,000. Less, pasok po kasi yun sa 30%. 188,000 minus 30%. So, magiging 201,600 na lang po ang isa. Tapos manilas pa sa senior o yun na? Wala na po. Yun na. Nasa law po kasi natin na bawal mag-double discount. So, it's either yung malaking discount o yung senior BW. So, syempre, mas gusto natin yung mas malaking discount. 35% yan eh. No? 30%. 30%. Ito kanila. So, yun po, starting tomorrow hanggang December 31. Hanggang December 31. So, rin natin yan. Okay, may question pa po kayo para at least bago po tayo matapos ay klaro po sa inyo. Well, actually, nag-go signal na po